David really defeat Goliath because of his faith in God? Amen. Really? Amen. Kaya ba niya tatalo si David or si Goliath ni David? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Amen. Yes. David's victory over Goliath in the biblical narrative is attributed to his faith in God rather than his own physical strength and skill. Dahil napahira na siya ng kapangyarihan. Kaya naglakas ang kanyang kalooban kasi nararamdaman niya na yung power na binigay ng Diyos sa kanya through that anointing of Samuel ay kaya niyang gamitin si Goliath. Amen? The 5 small stones David chose symbolize preparation, faith, trust, courage, and obedience. Hinanda siya sa field, sa battlefield. Hinanda siya. Ngunit ano ang nakapagpatalo kay Goliath, mga kapatid? Narinig nyo yung kanina, yung sinabi niya? Babalikan natin. Who is this uncircumcised Philistine? Ano ba yung uncircumcised? Sige nga. Ano sa Tagalog? Oy, bakit ang ganyan ang tingin mo, Sister Marie, sa akin? Parang mayroon kang gustong i-prove. Sabi lang, diba? Sino itong hindi na ito? Mayroon pa nga yung ibang Tagalog pe. Sa hindi tuloy. Oh, yun. Talaga na. Tinamay na talaga. So, ibig sabihin, sinigaw yun ni David na makikipaglaban ng kay Goliath. Sabi kay Goliath, sino kang? Oh, di ba? Sino kang? Kanang Pilisteo. Mabuti pa kayo nasasabi nyo ng todo. Ako parang hindi. Diba? Yung hiyain ka sa harap ng mga kababayan mong Pilisteo, higanti ka pala, pero bakit ginagamit nyo yung ka? Sa akin kayo nakatingin. O, yun. Ayusin nyo naman mga kapatid sa Panginoon. O, diba? Yung hiyain ka sa pangkalahatan, sa karamihan, sirain ang dignidad mo. Diba sa kaso pagka sinisira ang dignidad? No? Kaso yun. Kaano mong kalakas, higanti ka, sinabihan kang ganun. So, pinanghina sa kaagad. Ipinahiya siya. Amen po? Nadismasya siya sa word na yon. Hindi pala siya kasama, mga kapatid. Okay? So, balikan natin ulit. Okay. David believed that God is on his side. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. What gave him the victory even against a much larger and more experienced opponent? Yung problema na yan, hindi ka pa tayo ipinanganganak, problema na yan. So oriented na yan, experience problem yan against you. Pero huwag ka, mga kapatid ko sa Panginoon, bibigyan ka ng laban ng Diyos, pananalunin ka ng Diyos, dahil ang Diyos ay nangako, sasamahan ka. He declared that he came against Goliath in the name of El Shaddai, the God Almighty. Sabi niya, lalabanan kita, hindi
sa abising ko't kapangyarihan sa pangalan ng aking Diyos na iyong itutumiksa. Amen. And finally, David demonstrating his faith in God's power. Declare now. Nandyan pa kayo? Wala kayo yan? Nandyan naman kayo. Lagi na yan nakikita, mga kapatid. Yan ang pangarap ko sa chapter ng Bakaw. Magiging Christian Worship Center. Yan, lugar. Kung saan yan, nananalig ako. Therefore, what is faith? Faith is the life of a Christian. At ang pananampalatayang totoo, naniniwala sa mga bagay na hindi niya nakikita. Basta ako umaasa. Kung hindi pa man niya natin nakikita, mga kapatid, sa Panginoon. Pero darating. Ano ba ginagawa niyo? To declare it now. Hallelujah. Okay, the prayer request. We are going to pray in advice.
narinig ang iyong mga salita na nagbigay sa akin ng buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, ang aking tagapagligtas, ang aking manunubos. Ikaw ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa akin. Panginoong Hesus, mula ngayon, ikaw na ang hari ng aking buhay at ng aking mga mahal sa buhay. Naniniwala na ako sa kakayanan mo, sa kapangyarihan mo, na kaya mo ako palayain sa lahat ng kasalikalan na nakagapos sa aking buhay. Panginoon, patawarin ako sa lahat kong kasalanan, gawang laban sa iyo, sa aking kapwa, isip, salita, at sa gawa. Salamat po at lininis mong ganap ang aking buhay, ang aking inner life, kasama ng outer life. Salamat po sa hapon na ito na nararamdaman ang kapangyarihan. Continue to ask God whatever you want, and I will pray for you. Sa mga kakilala nyo na mayroon kahilingan, may nag-iikako sa buhay, mayroon mga problema, may mga karamdaman, include sila sa iyong panalangin. Tandaan mo lang, walang imposible sa Diyos, sa mga taong nagtiwala sa Diyos. Father God in heaven, we thank you so much for this great opportunity. For we know and claim that you are here in the midst of us, listening to our prayer. Alam namin wala kang panalangin namin hindi mo tinubuan. Lalo na sa mga anak mong nananalig sa iyo. Naglalagak ng kung anuman problema sa iyo. Sa iyo po ay pinagkakatiwala ang lahat ng kanilang kahilingan sa oras na ito. Abutin mo sila. Kapag mo kami ng iyong kapangyarihan. Ang mga bisig mong nagpapagaling sa lahat ng klase at uri ng sakit at karamdaman. Pinanalaya ko ang lahat ng may sakit, may karamdaman sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. Tanggapin mo ngayon ang kagalingan mo, kagalingan nila sa pamamagitan mo. Receive in Jesus' name. Speak blessing upon blessing. Healing upon healing. Deliverance upon deliverance. In the name of Jesus. Father, we thank you so much. Amen. Amen. Wala kaming pagdududa, wala kaming pag-aalinlangan. Answer prayer kami. Amen. For you, Lord God, I give you back all the glory. In the matchless name of Jesus, our Lord. Everybody say amen. Amen.